COA o Commission on Audit may nasilip sa Office of the President, Office ni Pangulong Bongbong Marcos. Lagot na. Bakit hindi ito binabalita? Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Nasilip na ng COA pero bakit hindi ito binabalita? At Pangulong Bongbong Marcos, lagot na ba? Nasilip na audit pero bakit parang walang nakakarinig? Tahimik ang balita, walang breaking news, walang headline. May nakita raw ang COA sa Office of the President. Kaya ang tanong, lagot na ba si Pangulong Bongbong Marcos? Susunod na ba siya kay VP Sara Duterte? Pero teka, bakit parang walang may gustong magbalita nito? Samantalang kapag ang issue ay haka-haka pa lang, tila nagwawala na ang mga balita. Bakit nga ba? Ang Commission on Audit o COA, ang tagapagsiyasat ng gastusin ng gobyerno, ay sumilip. Pina-audit ang Office of the President. Siyempre, kapag Office of the President ang nabanggit, lalo na sa panahon ngayon, maraming nag-aabang ng palpak. Akala ng iba may anomalya, may tagas, may pandarambong, pero ang resulta, walang maling paggamit, walang kinurakot, walang ninakaw. Ang tanong ngayon, bakit hindi ito nilalabas sa balita? Bakit kung kailan walang nagawa, saka sila tila tahimik? Ayon sa COA report mismo, walang misuse ng intelligence funds at confidential funds. Lahat ay ayon sa proseso, lahat ay dokumentado, lahat ay malinaw. Pero kung ito ay totoo, bakit hindi ito isinisigaw ng media? Bakit hindi ito laman ng mga opinion columns at blogs? At marahil kasi walang kontrobersiya, walang maibebenta. Pero teka, may mas nakakagulat pa. Simula pa ng 2023 hanggang 2025, ayon sa COA, the Office of the President under PBBM got the highest audit ratings. Oo, tama ang narinig mo, pinakamataas, hindi lang pumasa, umangat. Hindi lang basta walang anomalya, pinuri pa ng COA ang maayos na paggamit ng pondo. Therefore, malinaw, ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos ay sumusunod sa alituntunin. May sinusundang sistema at higit sa lahat, walang ninanakaw. Pero ang tanong na bumabalik, bakit hindi ito ipinamamalita? Bakit tila may mga ayaw ipaabot sa sambayanan? Dahil ba kapag ang pamahalaan ay gumagawa ng maayos, hindi ito clickable, hindi maibenta sa likes, shares at views? Ang totoo, the President of the Philippines is well monitored by COA at sa ilalim ng pamumuno ni Ferdinand Marcos Jr., walang nakita ang COA sa pagkakamali sa paggamit ng confidential at intelligence funds. Kaya kung ikaw ay isang Pilipino na naghahanap ng katotohanan, huwag mong hintayin pang ibalita sa iyo dahil ang tahimik na audit report ay mas palakas pa minsan sa sigaw ng chismis. At PBBM is not lagot, is being recognized. No misuse, no corruption, just performance. Kaya sa susunod na may marinig kang nasilip ng COA, siguraduhin mo munang napanood mo o binasa ang buong report. Baka kasi puro ingay lang ulit ang sumisigaw habang ang totoo tahimik lang na gumagawa. Sa panahong puro paninira, ang katotohanan ang pinakamakapangyarihang tahimik. Have mercy o God at purihin ang ating Panginoong Diyos. Mateo 10 verse 26. Kaya huwag kayong matakot sa kanila, walang natatago na di mabubunyag at walang lihim na di malalaman. Sa gitna ng katahimikan ng media sa likod ng tila pagtatago ng magandang balita tungkol sa malinis na audit ng gobyerno, isang paalala mula sa salita ng ating Panginoong Diyos ang sumisigaw. Walang natatago sa harap ng ating Panginoong Diyos. Marahil sa mata ng tao, ang katapatan ni Pangulong Bongbong Marcos sa paggamit ng pondo ay hindi pansin, tahimik, hindi balita. Pero sa mata ng Panginoon, ang bawat bagay na ginagawa ng may takot sa Kanya ay binibilang. Kung ang mga tao ay may pinipiling ibalita ang kasiraan,
Ang ating Panginoong Hesus ay naghahanap ng katapatan. Kung ang mundo ay masabik sa iskandalo, ang ating Panginoong Hesus ay sabik sa puso ng tapat, tahimik at totoo. Ang liwanag ng ating Panginoon ay dumarating sa mga panahon ng kadiliman, hindi para ipahiya kundi para tayo iligtas. Tulad ng sabi sa 1:3 verse 17, hindi sinugo ng Diyos ang anak upang hatulan ang mundo kundi upang iligtas ito. Ang totoo sa kabila ng politika, issue at balita. Ang tunay na solusyon sa katiwalian ay hindi tao, kundi ang ating Panginoong Hesus. Ang totoong paglilinis ay hindi lang sa budget, kundi sa pusong handang mapuno ng banal na espiritu. Kaibigan, darating ang ating Panginoong Diyos. Darating ang araw na ang bawat lihim ay ilalantad, hindi ng kuwa, hindi ng media, kundi ng hari ng mga hari, ang ating Panginoong Hesus na muling pabalik. Kaya habang may pagkakataon, lumapit tayo sa kanyang awa, tanggapin natin ang kanyang pag-ibig, magsisi, magpakumbaba, at mamuhay ng tapat kahit walang nakakakita. Dahil sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus, hindi headlines ng mundo ang mahalaga, kundi ang kalagayan ng puso mo sa Kanya. Purihin ang ating Panginoong Diyos. Kaibigan, Jesus is coming, hindi headline, kundi katotohanan. Magsimula na tayong mamuhay sa liwanag ng Kanyang pag-ibig. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw ang tunay na liwanag. Sa gitna ng kaguluhan, kasinungalingan at ingay ng mundo, nagtitiwala kami sa iyong awa at hustisya. Linisin niyo po ang aming puso. Turuan niyo po kaming maging tapat kahit walang nakakakita. At sa iyong muling pagbabalik, matagpuan mo kaming may pananampalataya at relasyon sa inyo. Salamat po Panginoong Diyos na aming pong itinatalaga ang aming buhay sa inyo mula ngayon at magpakilanman. Tanggapin niyo po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala. At salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin, sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon. Bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.